Basahin po muna natin itong Matthew chapter 8, 23 to 28. Let's read this verse. Tingnan natin sa harapan. Basahin muna natin yung English, sabay-sabay tayo. Then he got into the boat, and his disciples followed him without warning. A furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, "Lord, save us. We're going to drown." He replied, "You of little faith, why are you so afraid?" Then he got up and rebuked the winds and waves. Everybody say, rebuke the winds and waves. And it was completely calm. The men were amazed and asked, "What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him." Sa Tagalog po, sumakay si Jesus sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog, biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan na ng alon ang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, "Panginoon, iligtas ninyo kami. Mamamatay kami," sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, "Ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya." God bless the reading of His word. Before we sit down, gusto lang po muna natin mag-pray para po dun sa lahat ng mga may karamdaman. Taas nga pong kamay yung may mga sakit po dito. Okay. Lagnat, trangkaso, sipon, sakit sa bulsa, taas na rin po ng kamay. Pakita po natin yung verse na to as our verse declaration for healing. Sabi dito, Yahweh, sabay-sabay natin, pagalingin mo ako, ako'y lubusang gagaling, sagapin mo ako, at ako'y ganap na maliligtas sapagkat ikaw ang tangi kong. I want you to declare that verse sa iyong katabi. Maging sa sarili mo. Hawakan mo yung bahagi ng katawan mo na sa tingin mo po meron pong nararamdamang medyo hindi maganda. Let us pray. Lord, today, yan din po yung tanong namin, Panginoon. Sino po ba kayo na kahit ang bagyo, ang ulan at ang hangin ay sumusunod sa inyo? Lord, kayo ang tunay na Diyos. Kayo ang Panginoon ng mga Panginoon. Kayo ang aming dakilang manggagamot. Kayo ang aming tagapagpagaling. Kayo ang aming Jehovah Jireh, the Lord who can provide all our needs. So sa umagang ito, Panginoon, we speak not just blessing, but we also pray for healing sa bawat isa po na narito. Mula po sa aming mga anak, sa aming pamilya, asawa, mga mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, maging yung wala dito, Lord. Salamat sa paalala na hindi maiksi inyong kamay para hindi sila maabot. Lord, right now, in the eyes of faith, Panginoon, we're seeing our loved ones, Panginoon, recovering from that sickness, O God. Getting up, Lord, mula po, Panginoon, sa mga banig ng karamdaman. At sa bawat isang naririto, Panginoon, na may mga invisible wounds, mga sakit na hindi nakikita, hindi kayang mapuna at mapansin ng ordinaryong mata. Like offenses, emotional struggles, depression, stress, rejection. Right now, Lord, we pray for your emotional healing to be upon them right now, Lord. Physical healing, emotional healing, we receive it, Lord, in the name of Jesus. Thank you, Lord, sa pagpapagaling. At kagaya nga po, Panginoon, ng diniklara na talata na amin pong nabasa kanina, pupurihin, sasambahin namin kayo, sapagkat kayo ang tunay na Diyos. Thank you, Lord. We also pray and claim for financial healing sa bawat isa po sa amin, yung mga nababaghabag, tuliro, nababalisa. Salamat, Panginoon, sapagkat sa inyo may kapayapaan. We know, Lord, that you are our provider and you always provide. At ang isang malaking prueba po noon ay nandito pa rin kami hanggang ngayon. Nakatayo dahil mabuti kayo kahapon, ngayon, at sa mga susunod na araw. Thank you, Lord. Bless the preaching of your word. In Jesus' mighty name we pray. And all the people of God say, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede na po tayo makaupo. Last Sunday of the month, medyo maulan. Anniversary po ng Science Sumabmit ngayon. Welcome po sa ating lahat.
tatapusin po natin yung ating anniversary preparation, anniversary celebration, and then anniversary post-celebration na declare and display. So sa ngayong umaga na to, the Lord impressed to me habang bumabagyo, habang marami tayong pinagdadaanan, I think 2 o 3 bagyo yata yung tumama sa ating bansa. Ito po ay pinamagatan ko pong when the perfect storm meets the perfect Savior. Basahin nga po natin ulit ng sabay-sabay. Ready, go. When perfect storm, pero bago po iyon, matindi talaga ang Pilipino, no? Meron nga pong madalas na binabanggit ng paulit-ulit, bagyo ka lang, Pinoy kami, no? Pero meron akong mga napanood sa Facebook, no, na nagsasabing nung dumating daw yung 2 bagyo, it's more fun in the Philippines, no? Bakit daw? Let's look at this picture, no. Sa Pilipinas may Zumba habang bumabagyo. Ayun, di ba? Only in the Philippines. Come visit Philippines, no. Sumunod na picture ay why you should visit Philippines, may surfing na nangyayari, no. Habang mataas yung tubig, saan ba banda to? Kayo po nakakaalam niyan, sa bandang Manila yan. Next, top 9, may cliff diving. Grabe, no. Yung mga basement parking, no. Yung recto sa ilalim, tinatalunan, no. And then, top 8, may dragon boat competition, no. Kaya daw sa susunod daw po na Olympics, malaki tsansa mananalo ang Pinoy dahil nag-iinsayo na mas maaga. Top 7, may synchronized swimming. Nakita niyo yung mama na to, para makabili lang ng Red Horse, no. Talagang synchronized yung kilos niya. Top 6, may floating market nakalagay dito. Baha ka lang, manginginom kami. May dagang nakalutang, saka may floating market na literal talaga na naka-float, no. Top 5, may jet ski competition. No, grabe, no. Top 4, may snorkeling. Ayan, imagine nyo, no. Huwag na tayo magpakalayo-layo. Dito lang po sa Gateway to Heaven, kahapon, papunta kami church, nag-i-snorkeling yung mga bata. Grabe. Top 3, may kayaking in Big Lagoon. Wow, ano. Sabi mo nga sa katabi mo, sana all. No. Sana all leptospirosis, no. Of course, yan yung paraan ng mga Pinoy na ipakita yung kanilang resiliency. Top 3, may rock climbing. Grabe, no. Mukhang papatusin nila yung JNT na to. Yung mga delivery niyo mukhang kukunin, di ba? Ako rin po yung nagpastor sa Hagonoy, matindi din po talaga yung baha. Pero we always find ways para maging masaya na lang at hindi po maging malungkot. Top 1 ay meron pong kinasal, no? Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw na ba yon, no? Tayo ba yon, no? Taon natin bagyo para medyo maganda. Pero yung isa pa pong inaabangan ko sana ngayong araw na to, yung boxing match sana ni General Torres saka ni Baste Duterte. Hindi po natuloy, pero may wild card daw po dapat ito, Aura versus Sir Jack, no? Sino pa? Si Diwata versus Rendon, no? Hindi po natuloy. Hindi po nangyari yun. No? So, ngayong umaga na to, we're going to talk about the perfect storm that meets the perfect Savior. Alam niyo po ba, na isa sa pinakadelikadong trabaho, pinakamataas din po yung bayad, yung tinatawag po nating mga storm chaser. Ang mga storm chaser po, ang ginagawa ho nila, they track and they observe weathers na pwedeng bumuo po ng tornado, hurricanes, thunderstorm, lalo na po sa ibang bansa, at dinodocument po nila ito, hindi lamang po through video, susundan talaga nila. Kung may ipo-ipo, may bagyo, hindi sila lalayo. Bagkos ang gagawin nila, yung mata ng bagyo, pupunta ho sila doon mismo. No? Kung titingnan po natin, yung ganitong klaseng trabaho, ganito mismo ang ginawa ng binasa nating talata kanina, si Jesus at ang mga disipulo. Kasi imbis na lumayo sila sa bagyo, bagkus ang ginawa nila, pumunta ho sila mismo kung saan merong bagyo. Doon nga po sa lawa ng Galilea. Mga kapatid, isang bagay po yung totoo, sa loob po ng 20 years na pagpapastor ko, storms in life are not just sure, they come suddenly, without warning sometimes, and sometimes when they come, they will come strong. And I'm not talking about physical storms. I'm talking about financial storm, relational storm.
Nung Friday, nag-visitation po ako mula po sa Baliwag, Bayan, Matang Tubig hanggang bandang Hinukay. Halos pare-pareho po yung mga naririnig ko Tumama yung bagyo, pero ang pinakamatinding bagyo na tumama sa kanila, yung bagyo po ng kahirapan. Yung bagyo po sa relasyon. Yung bagyo po sa spiritual at maging sa kanilang mga emotional na pinagdadaanan. So, bigyan natin ng konting buhay yung kwentong binasa natin kanina sa Matthew chapter 8. Alam niyo kung ano mas pinakadelikado pag tumatama yung bagyo? Ang pinakadelikado po pag tumama yung bagyo, pag nakasakay ka sa bangka. I remember, taga Leyte po kasi ako Tacloban. Noong unang panahon po, hindi pa uso sumasakay sa airplane. Aeroplano mula po Leyte papuntang Manila Medyo namamahalan pa kami ng konti. Sasakay ho kami ng barge. Itatawid kami mula po sa Samar papuntang Bicol. Sis, taga Bicol kayo, di ba? No? Naranasan ko po yung time na yun, so sobrang tipid ko po. Ang pinili ko pong barge yung mumurahin lang at talagang walang lifeguard sis, grabe. Sabi ko, paano ho pag nalunod to may mga galon naman sir. Galon, pambira. Kaya yung mga kasabayan ko, imbis na relax lang kayo, wala po yan, bagyo yan Nakahawak kami lahat sa mga galon Yung isang galon, 2 kami nakahawak doon kasi nagtitipid niya, estudyante pa ako noon Umuwi lang ako para bisitahin yung family ko. Grabe nung tumama yung bagyo, kahit po pala gano'n kalakas yung hinahatak ng barge na to. Kasi may mga kasabayan kaming sasakyan na nasa loob. Matatakot ka pa rin, lalo na pag tumataas na yung alon. Awa ng Diyos po, nakatawid naman po kami. Pero bigyan natin ng picture yung nangyari sa isang barko na ang pangalan yung barkong pangalan na Andrea Gale. Isang 70-foot fishing boat na naglalayag sa North Atlantic noong October 26, 1991. Ang barkong ito ay may lulan po na 6 na crew members. Wala silang ibang hangad kundi makapangisda ng mga swordfish. Ang problema po nung dumaan po sila sa port ng Gloucester, Massachusetts, bigla hong nagkaroon ng isang rare combination ang weather system galing po sa North Atlantic para bumuo po ng tinatawag nating perfect storm. Ang salitang perfect storm po pala ay isang pangyayari na kung saan biglang nagbabago ang kapaligiran, ang kondisyon po ng kalikasan, na pag tinignan mo ito, ang tawag daw dito ng mga tripulante at mga mangingisda, ito daw po yung recipe ng tinatawag nating perfect storm. Nung naglayag po ito noong October 30, isang matinding bagyo, matataas na alon. Alam niyo kung gaano kataas yung alon na dinaanan po ng Andrea Gale na to? No exaggeration, about 10-story ang taas. Nilagpasan po ng bagyo na to. Ang hangin ay may lakas po na 150 mph. Yung waves po ay may pressure po ng tinatawag po na 6 tons per square foot of water. Nakatawag pa po yung kapitan ng barko na to at ang huli po niyang sinabi ay, she's coming, and she's coming strong, boys. At hindi na po narinig yung boses ng kapitan. Sa mga terrified crew, ang nakita nila hindi lang po perfect storm, ang nakita nila deadly storm. Dito po kinuha, nung ginawa po itong movie, yung pamagat na The Perfect Storm. Ang perfect storm po pala, isang kondisyon na kung saan hindi ka muna tatamaan ng dilubyo o trahedya sa buhay, magsisimula munang magbago yung kapaligiran mo, yung financial mo, yung relationship mo, hanggang unti-unti marirealize mo, parang may binubuo itong matinding bagyo. Na hindi lang po ito pa isa-isa, parang bubuo siya ng malakihan at siguradong tatama sa ating mga buhay. Sino dito nakaranas po ng tinatawag nating perfect storm sa buhay? They come suddenly, they're sure, but most importantly, they come strong. So ito po ang ating pinaka-transitional sentence ngayong umaga na to.
You may be struggling right now because difficult circumstances and unfavorable situations have come together in your life. And they create a perfect storm of trouble. But rather than talking about the perfect storm, I want to talk about the perfect storm calmer. At ang pangalan niya ay si Jesus. Sino dito interesadong pag-usapan hindi lang yung bagyong pinagdaanan mo, kundi yung tagapagpakalma ng bagyo at ang pangalan niya ay si Jesus. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Kagaya ng sinabi ko last Sunday, ang topic na to ay para lang sa mga dumaan ng bagyo at dumadaan ng bagyo. Kung kayo po hindi pa nakaraan ng bagyo, pwede na ho kayong dahan-dahang umuwi, bumaba. Bakit? Hindi kayo makaka-relate dito eh. Para lang ho ito sa mga nakadaan ng mga storms sa buhay. So what do we do when we face perfect storms in life? Number one, the first truth that we should remember is this. A perfect storm may still hit you even if the perfect Savior stays in your boat. Sa Tagalog, pwede ka pa rin tamaan ng isang matinding bagyo sa buhay kahit kasama mo na si Jesus sa barkong iyong kinalululanan. Sino po naniniwala na totoo po yon? Amen? Basahin natin yung verse 23. Sabi dito, He got into the boat and His disciples followed. Si Jesus pong tinutukoy po dito ha. And without warning, everybody say without warning, a furious storm came up on the lake. Wala pong pasintabi. Wala pong pag-asa na nag-report. Walang Ernie Baron. Buhay pa po ba si Ernie Baron? Ni-research ko po yung itsura ng Sea of Galilee para magkaroon tayo ng picture ha. Ang Sea of Galilee ay isang beautiful freshwater lake. Ito po ay may sukat na 9,600 square meters wide at yung lapad po niya o haba niya ay 22,530 square meters long. Yung lalim po niya ay 600 meter below sea level. Nang ibig sabihin po, ito yung isa sa pinakamababaw po na lake sa buong mundo. Pero 600 meter, malalim pa rin po yun. Sino ko dito? Marunong ka bang lumangoy? Kahit po 50 meters lang po yan, lulubog ka pa rin, di po ba no? At ang very dangerous po dito, napapaligiran po ito ng mga malalaking bundok. Nang ibig sabihin po, kung merong tatamang bagyo, ang bagyo ay magsisilbing parang bola, na babanda-banda lang sa bawat bundok. At ang titirahin at mababagsakin talaga niya, anumang ship o anumang bangka, malaki man yung maliit na nasa Sea of Galilee. Nang ibig sabihin po, ang nagpalalaho dito sa bagyo, kaya ho ganun katindi, lumakas yung alon at hangin dahil po sa bundok na nakapalibot sa kanila. Sino ho dito sa buhay mo, naisip mo, no, bakit ganun Lord? Kung kailan po ako nagsimulang sumunod sa iyo, kung kailan po ako nagsimulang matutong manalangin, manampalataya, umattend ng church at anniversary, magbasa ng Bible, para yatang hindi naging favorable yung nangyari sa buhay ko. Parang alam mo yung kasabihan ng mga Pilipino, para kang pinagsakluban ng langit sa iyong buhay. Ang reality mga kapatid, some Christians make the mistakes of thinking that just because they have the Lord in their life, they will be immune to trouble. They will be immune to tribulation and problems. Alam niyo ba na mali po iyon? Yung isipin na pag meron ka ng Panginoon, naging Kristiyano ka na, naglilingkod ka na kay Lord, naka-church ka na ngayon, feeling mo, ay dapat storm-proof na ako, Lord ha? Storm-free na ako ha? Dapat wala na pong bagyong darating eh. No. Sino ho dito naniniwala nung dumating po yung bagyong Krising, lahat po tayo binasa, lahat tayo'y naulanan, lahat po tayo nakaramdam po ng pagbagsak ng ulan. Even though Jesus was in the boat, the storm still struck. So ito po yung reality na dapat nating tanggapin. And even if Jesus is in your life, sabihin mo nga sa katabi mo, you will still encounter storm. Alam niyo yung acceptance, napakalaking bagay. Kasi malalayo po tayo sa pagtatampo sa ating Diyos. Marami pong iba't ibang uri ng storm. Meron pong physical storm, financial storm, emotional storm, relational storm, na pwede pong tumama sa buhay po natin.
But just because you find yourself in a storm, it doesn't mean that God does not love you anymore or the Lord is punishing you. Alam niyo po, dinala po ni Jesus sa mga disciple na to, hindi po para parusahan sila sa gitna ng bagyo, kundi para turuan silang magtiwala sa gitna ng bagyo. Alam niyo ba na mahirap sa isang tao magtiwala pag walang problema? Storms are necessary in Christian life. Sabi mo nga sa katabi mo, normal ka pag may bagyo sa buhay. Pag wala kang bagyo, alam mo na kung anong ibig sabihin ng kabaliktaran. 1 Peter chapter 4 verse 12, basahin po natin. Sa Tagalog na lang po tayo. Mga minamahal, lakasan natin ng maigi. Ready, go. Huwag na kayong magtaka sa mabibigat na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang iyong kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan, magpapakilala ang Diyos sa iyo sa gitna ng bagyo. At hindi po ba totoo po yun na lagi natin mas nakikilala yung bahaging hindi pa natin alam at kilala patungkol kay Lord sa mga panahon na binabagyo tayo sa ating mga buhay? Amen? Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Hula ko lang, meron pong 3 uri ng tao sa araw na ito na nakaupo. Una po, those who have just gone through the storm, praise God, nakalagpas na sa bagyo. Pag tinignan mo yung katabi mo, pangiti-ngiti na lang, pasipol-sipol na lang, di ba? Tapos na eh. Pero meron din po sa atin dito, in the middle of the storm. Sino ho dito, nasa gitna ka ng bagyo? Yung iba naman sabi, hay salamat, wala pa akong bagyo. Wait lang, paparating na. Because the third person would be those who are about to go through a storm. Normal po na may bagyo na darating sa ating mga buhay. So don't be surprised when storms suddenly roll into your life. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang masyak. If the disciples didn't get a free pass out of the storms, then the rest of us who follow Jesus should not expect life to be more different. Kung ang mga disciple na mas magaling pa po kaysa sa atin, hindi nga sila pinalagpas ni Lord eh. Pinadaan pa rin sila sa bagyo. Lalo ka na, lalo na ikaw, lalo na lahat tayo dito. Dadaan tayo sa bagyo. Kahit meron tayong Jesus sa ating mga puso. Amen? O, bilisan natin. Number 2, perfect storms create perfect damage when you let fear prevail. Ang mga bagyo sa buhay, hindi po sila yung delikado eh. Ang mas delikado, yung pagkatakot bilang tugon at reaksyon natin sa mga bagyo. Ano pong sabi ng mga disciples? Lord, save us. We're going to drown. Panginoon, iligtas mo kami. Mamamatay na kami. Ano pong sagot ng Diyos sa kanila? You have little faith. Why are you so afraid? Sa Tagalog, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong mga pananampalataya. You know, that night, merong 2 bagyo na pinagtatagumpayan ng mga disipulo. Yung bagyo sa labas at yung bagyo sa kanilang puso na ang tawag ay pagkatakot. Sino po dito naniniwala? Wala kang magagawa dun sa bagyo sa labas eh. Pero may pwede kang gawin sa bagyo sa iyong puso. You know, the most dangerous storm is how you react to the storms in life. Amen? Ikaw lang ang pwedeng makapagpigil niyan. Ikaw lang pwedeng makapagpaayos niyan. Amen po ba doon, mga kapatid? So, anong fear ang bumabagabag at bumabagyo sa iyong loob ngayon? You know, pag-usapan niya natin yung fear. Everybody say fear. Agree ba kayo na ang fear emotion? Agree ba kayo na hindi masamang makaramdam ng fear because it's an emotion? Agree kayo? Okay. Now, ang tanong ko dito, kailan nagiging mali at masama ang pagkatakot? Sino po dito aminado ka, matatakotin ka? Ipis lang, takot ka na kagad. Gagamba, takot ka. Sa mga bills, takot ka. Pag nakita mo yung kuryente mo, naku po, natatakot ka na kagad, di ba? Okay, ito po yung sagot.
Hindi po masama makaramdam ng pagkatakot. Kasi po, kaya nga may inside out 1 and 2, di ba? Meron pong isang emotion doon na ang pangalan niya ay si fear, di ba? So hindi po masamang matakot. Tama? Tingin ka sa salamin, natakot ka. Hindi masama yun. No? Hindi, joke lang. No? Ang sagot mo dito is this. Okay, sinulat ko na lang po ha. Basahin natin. Go. Fear itself is not inherently a sin. But it can become sinful when it leads to distrust of God, disobedience to His commands, or when it becomes an all-consuming emotion that paralyzes you as a person. Hindi po masama ang matakot. Ang masama po sa takot, pag hinayaan mo ang takot na to, na kontrolin po ang iyong buong pagkatao, na hindi ka na nagtitiwala sa Diyos, hindi ka na nakakasunod kay Lord, at hindi mo na alam kung anong gagawin sa isang sitwasyon. When fear extends from being a feeling or experience to becoming a controlling force that will override your trust and obedience to God, then it's a sin. Halimbawa, hindi ka makapag-aral, natatakot ka, may nagbubuli sa'yo, hindi ka makapasok sa trabaho, iniisip mo, hindi mo kaya, mahiyain ka, no? Ibig sabihin po nun, kinain ka na ng makapangyarihang puwersa ng takot na nagpapahina sa iyong pagtitiwala sa Diyos. Ito yung nire-rebuke ni Jesus, hindi yung emotion ng fear. Gusto ko lang pong klaruhin na, hindi po niya nire-rebuke, huwag kayong matakot! Hindi po. Ang nirebuke ni Lord, ang nakita niyang fear, yung fear na sumakay, hindi pa man sila nasa gitna ng lawa. Nakita ni Jesus na ang fear na to is very damaging. Did you know that fear can cause more damage than the thing you fear itself? Alam niyo po ba na mas malaki ang pinsalang nagagawa ng pagkatakot kaysa dun sa kinakatakutan mo? Meron pong kwento dito si Paul Harvey. Isa pong farmer. Napansin po niya, yung mga manok po niya, nakakawala. So, ang suspetsya po niya, parang may kumakain po na predator. Inisip niya, isang fox. Pero nung na-realize niya, kung ito yung fox, sabi niya, sa dami ng nakakain, ba ang laking fox siguro nito at siguro mabangis na fox po ito. Kaya naghanda po siya ng kanyang shotgun. This is a true-to-life story, ha? Inabangan po niya ng gabi na merong kakaluskos, iiyak po yung mga manok niya, ganun nga nangyari. Kaya yung ginawa po niya, inihanda po niya yung kanyang shotgun, bumaba po siya, may dala po siyang flashlight. Pagbaba po niya doon sa kanilang bodega, nakita po niya, nag-iingay po yung mga manok. So kinakabahan na siya, sabi niya, naku po, ang laki sigurong fox na ito, naku, baka kagatin din ako. Hindi po niya namalaya na yung kanyang paboritong aso na si Bluey, paborito ni Jethro yun na cartoons, no? Lumapit sa kanyang likuran, hinalikan po yung kanyang paa. Ang lamig ng panahon, tapos yung nguso ng aso, sobrang lamig din. Kaya nung dumikit po sa kanyang paa, naiputok po niya yung kanyang shotgun, hindi po doon sa fox. Naiputok po niya sa 30 manok. So that night, patay yung 30 manok. Hindi po nahuli at napatay yung fox na iniisip niyang kumakain ng kanyang mga manok. Kinabukasan, sinisi siya ng kanyang asawa. Ang sabi ng kanyang asawa, it was not the shotgun that killed the chickens. It was your fear. It was your fear. Pakisabi nga sa katabi mo, alam mo, magaling ka eh. Nililimitahan ka lang ng takot. Go. Pakisabi sa kanya, magaling ka eh. Di ba? Ang galing-galing mo nga. Di ba? Sabi mo sa kanya, ang magaling. Dumating na ang magaling. Di ba? Magaling ka. If you're fighting against fear or storm called fear, merong word si Lord sa'yo. Basahin natin sa Tagalog. Huwag kang matakot. Sabay-sabay. Sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang manglupaypay. Sapagkat ako'y iyong aking palalakasin ka. Oo. Aking tutulungan ka. Oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Pag tinitingnan ko yung verse na to, parang ako yung kinakausap ni Lord. Sumasagot pa ako, hindi Lord. Oo, sabi ni Lord, oo, ako nga, di ba? 2 utos, 3 pangako. Huwag kang matakot, huwag kang manlupaypay. 4 pala. Balikan natin yung talata. Sabi mo nga sa katabi mo, akbayan mo siya.
huwag kang matakot. Matatakot na kagad yan, di ba? Tapos sabihin mo sa kanya, huwag kang manlupaypay. Sapagkat meron kang Diyos. Palalakasin ka niya, tutulungan ka niya, aalalayan ka niya na kanyang kanang kamay ng kanyang katuwiran. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sino dito naglilingkod sa isang Diyos na punong-puno po ng pangako sa kanyang buhay? Ang Diyos na yung kilala at pinaglilingkuran ay walang hanggang mas dakila, mas makapangyarihan, mas malakas pa kaysa sa anumang kinakatakutan mo o kinakaharap sa buhay na ito. Pastor, oo nga Tayo, naniniwala lang kay Lord, kahit di naman natin nakikita, pero bakit ang mga disipulo na to, katabi na nila si Jesus sa bangka, natakot pa rin? Sino ho dito, pareho tayo nang iniisip, siguro kung katabi ko lang si Jesus, hindi na ako matatakot. Walang garantiya. Kasi sila nga kakagaya nating mga tao, katabi na si Jesus, natakot pa rin You know, ang ginagawa ng fear, fear will make us focus and magnify on the wrong things. Fear will make us forget what we should be focusing and remembering. Ano yun? God's goodness and God's power. Kaya nga po, di po ba, ano daw po ang acronym ng fear? Fear. False evidence appearing real. False evidence appearing real. Wow, ganda pastora. Pang-post yan Pero himay-himayin natin yan. Pag sinabing fear, ang fear may kakayahang bumuo ng untrue at distorted perception. Bokya na ako, bagsak na ako, pahiya na ako, wala na ako, bingo na ako That's false. And then magkikreate siya ngayon ng mga ebidensya. The mind will create scenarios that seems like evidence of a potential threat. Tinan mo, hindi akong hinitian niya. Galit nga talaga siya sa akin. Di ba? And then, it will appear. Ano ba yung sabihin ng appear? Makiki-appear sa'yo. Hindi po. Magpapakita. These scenarios will appear real even if they are not based on facts. Kasi sasakyan ng dyablo. Ang emotion na fear, walang problema doon. Pero yung spirito ng takot, demonyo yun. Huwag mo namang sabihin yung katabi mo, ha? Pastor, ready na ako. Sabihin mo lang, no? Hindi ko sasabihin. Real. The fear response is triggered as if the imagined threat were actually happening. Tinignan ko po Kaya pala hindi talaga dapat natatakot. Pwede bang sabihin mo yung katabi mo, fear is a bully, fear is a liar. Ang tagal ka nang binubuli ng takot. Ayaw ni Lord na binubuli tayo ng takot ng demonyo Kasi ang pagkatakot ay sinungaling, hindi totoo kanyang sinasabi. Pastor, paano ho natin malalagpasan ng fear? 1 John 4:18, pakibasa. Walang pagkatakot sa perpektong pagmamahal ng ating Diyos. There's perfect storm, there's perfect fear probably, pero walang panamayan sa perfect love na meron ng ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Amen ba? Amen? So here's my takeaway truth. Whenever fear creeps into your heart, whenever fear creeps into my heart, I must remember that God's perfect love dwells within me. And His love is steady, unwavering, stronger than any fear that I face. No. Sa simpleng salita, ganito lang yun. No? Magbago man po yung nakikita mo, nararamdaman mo, can I just assure you, hindi nagbabago yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Ganon ka pa rin niya kamahal, kagaya ng pagkakakilala mo sa Panginoon. Pastor, parang pakiramdam ko, hindi na niya ako mahal. Yun nga pakiramdam mo yon. Pero si Lord, hindi siya nag-ooperate base sa nararamdaman mo base sa kanyang pagmamahal para sa'yo. Whether you feel it or not, the truth is, God loves you so much. At dahil mahal ka ng Diyos na to, kahit bagyuhin ka, isang bagay po ang titiyakin ng Panginoon, hindi ka malulunod. Again, pakitapik ulit katabi mo, sabi mo sa kanya, makakabangon tayo dito sa bagyo, sa buhay. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. Lagpasan natin ang mga pagkatakot na to. Anong sabi ni Lord sa mga disciple? Ang liit ng iyong pananampalataya. Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng iyong pananampalataya.
Napansin ko po, pag present yung fear, nawawala yung faith. Amen? Saka napansin ko po, pag ang pinag-uusapan fear na, ang fear limiting eh. Ang fear paralyzing eh. Ang fear, hindi lang dapat kinakantahan ng I reach out to you. No. Hindi, ang fear dapat nire-rebuke. Kaya pag tinignan niyo po yung mode ng pagkakasabi ni Jesus dito ng verse, rebuke yan eh. Napakaliit ang iyong pananampalataya. Ba't kayo natakot? Sabi nila, Lord, huwag niyo naman kaming pagalitan. Hindi kayong pinapagalitan ko yung mga takot niyo. You know, hindi mo tunay na mapagtatagumpayan ang takot sa pamamagitan ng pag-awit ng papuri, pag-iisip ng positibo, o pagwawalang bahala dito. Halimbawa, nanood ka ng Magandang Gabi Bayan, puro sa mga putol ang ulo, mga multo, white lady, di ba? Tapos meron pang isang segment, mga lumalabas sa cabinet, may cabinet ka sa likod mo. Ihi ka na ngayon, di ba? Gusto, sama mo naman akong umihi. Ba, kanya-kanyang ihi to, di ba? Walang ihi. Lalo na nung panahon, di ba, ang ihi nasa baba ng bahay. Nasa labas ng bahay. Gabi na, di ba? Ngayon, iniisip mo, nililibang-libang mo yung sarili mo. Hindi totoo yung takot. Mabuti ang Diyos ay mabuti. Ah! Takot ka na kagad ngayon. Bakit? Kasi po, hindi yan nakukuha sa kakaisip lang ng positive. Because this is not the kind of fear that is emotion. This is a fear that limits you. This is a demon. This is a spirit. And you need to rebuke it. Amen? Taas nga po natin yung kamay natin. Sabihin natin, I rebuke your spirit of fear. Get out of my life. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Ganyan dapat, hindi yung kakanta-kantahan mo lang. Huwag kang matakot. May kumalapit sa likod mo, natakot ka na naman, di ba? Because ang fear will really terrify us. Amen po. Sino dito handang mang-rebuke ng takot sa kanyang buhay? Pag yung katabi mo nakakatakot, rebuke mo rin yan. Number three, joke lang po perfect storm never makes the perfect Savior panic. Wow. Habang binabagyo sila, nagsisigawan, anong sabi doon? Jesus was sleeping. Natutulog si Jesus. Grabe. Ang isang sign na meron kang kapayapaan kahit sa gitna ng bagyo ay yung kakayahang makatulog. Tingnan mo nga yung katabi mo kung ano yan, masandal lang, tulog na kagad. May kakilala ba kayong kausap mo pa lang kanina, tumatango, paglingon mo, ang layo na nang narating. Tulog na, di ba? No? Tulog na kagad eh. Mga kapatid, usually mga lalaki po ang magagaling dito. Amen ba? Di ba yung mga kausap mo na, kape tayo! Kape, habang nasa ano kaya, higa. Pagtingin mo, wala ka ng kausap, ikaw lang pala nagsasalita mag-isa eh. Huwag niyo sanang papagalitan yung mga mister niyo kung pag masandal sila, ang bilis nila makatulog. Kasi yan yung sign na punong-puno sila ng kapayapaan. Amen? Bakit ang mga misis hindi makatulog kagad? Hindi lang po dahil sa marami kayong iniisip, may lalabahin pa. Ang problema kasi sa inyo, masyado niyong pinapapasok yung mga alalahanin sa isip niyo. Dapat namamahinga na, nag-iisip pa kayo. Yun, sabi niya, tama daw. Diba? Tama ako. Thank you bro, may kakampi na ako Hindi, totoo po yun eh. Hindi naman bawal matulog, di ba? Hindi naman bawal mamahinga eh. Ang isang sign na ang Diyos ay sumasa iyo ay yung kakayahang makapagpahinga at makatulog. Pastor, anong tawag po dun sa sobrang pahinga? Yun na yung katamaran na po tawag doon. Katamaran na. Notice, matindi ang bagyo at kaguluhan na bumalot sa paligid. Ang mga alagad ay balisa at natakot sa bangka. Ngunit si Jesus ay natutulog ng tahimik, hindi nababahala, puno ng kapayapaan. Kaya nga po, ang tunay na kapayapaan ay hindi ang kawalan ng bagyo. Alam ng mga mister, may problema eh. Pero walang magagawa kung hindi mo tutulugan yan. Bukas na lang aayusin. Amen? Walang nag-agree na mga misis. Kundi ang kakayahang magpahinga sa gitna nito dahil alam mong hawak ng Diyos ang lahat. Hawak ni Lord di ba? Hindi ka naman si Lord
Amen. Parang walang nag-amen na misis eh. Sabi ni Corrie ten Boom, there is no panic in heaven, only plans. Wow, I like that, no? Nang ibig sabihin po sa panahon nag-aalala tayo, natutuliro, sinisisi natin yung mga kapwa natin, paligid, pati si Lord. Sa langit, hindi sila nababalisa eh. Nagpaplano sila, paano ka tutulungan. I like that, no? Amen? Ang susi sa pagkakaroon ng kapayapaan, sa gitna ng bagyo, ay yung hanapin mo ang pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Yun yung gusto ni Lord na ma-recover sa mga disciple. Trust me, anak. Magtiwala ka sa akin. John 16:33 says, I have told you these things so that in me you may have peace, because in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Number 4, perfect storm will force us to display perfect humility before God. Tinuruan din po ng Panginoon ng mga disciples na magpakumbaba. Alam niyo, minsan ang problema natin, pag meron na tayong natututunan, meron na tayong nalalaman, meron nang tumitingin at sumusunod sa atin, feeling po natin, alam na natin ang lahat eh. Pero ang storm lagi ang magpapaalala sa atin, hindi natin alam ang lahat. And that's okay. Kasi ito po isang paalala na hindi tayo ang Diyos, hindi tayo ang in charge sa ating mga buhay. God allows storms to come into our lives for the same reason, to teach us that God is that God is powerful enough to calm the tornadoes of trouble in your life. Eh, tayo kasi ang gusto nating makita kagad, solusyon eh. Eh, ang gusto ni Lord muna ay makita mo muna siya bago yung solusyon. Nakikita mo ba ang Diyos pag may bagyo? O nakikita mo kagad yung solusyon kagad sa problema mo? Kung may bagyo kang pinagdadaanan ngayon, gamitin mo yung verse na to. Romans 10:13 sabi dito, everyone that calls on the name of the Lord will be saved. Sino mang tumatawag sa pangalan ni Jesus ay maliligtas. Did you know that this verse ay hindi lang po ito patungkol sa salvation? Ito rin po yung verse na dapat mong tinatangan, pinapasan, binubuhat, kiniklaim every time na meron kang pinagdadaanan sa buhay. Every time we find ourselves in the storms of suffering, we should call on the Lord to deliver us. Tanong, pwede ba ako dyan, Pastor? Do I qualify? Basta may bagyo ka sa buhay, you can always call on the name of the Lord. At sa pagtawag mo, huwag kang mahihiya. Always know that God is there. He sees what you're facing. God is aware. He knows what you are fearing. God cares. He knows how you are feeling. Amen? Hindi lang siya nandyan eh. Hindi lang niya alam yung pinagdadaanan mo. May malasakit din siya at may kakayahang tulungan ka sa iyong pinagdadaanan. Can we just give God a big clap offering? Panglima, perfect storms still surrender to the perfect power of the Lord Jesus Christ. Kahit po ang pinakamatinding bagyo na binuo po ng pagbabago ng panahon o kalikasan, susuko, yuyuko pa rin po sa ating Panginoong Jesus. Sabi dito, He got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Ganun lang kasimple. You know, ang ginamit na salita dito sa Greek, kasi po ang New Testament ay sinulat po sa original language na Greek. Ang original word po doon ay yung salitang ginagamit po ng mga nanay pampatahan sa kanilang mga anak na balisa at gusto nilang patulugin. Ano po yon? Hush. Sabihin nyo nga po yan, tulog na. Pinatulog ni Jesus ang malakas na bagyo. No? Sa ibang translation, ang ginamit po na word ay the howling winds. No? Para pong ipo-ipo yung tunog na nabubuo sa lakas ng hangin ng bagyo. Pero yung ginamit ni Lord na boses ay yung boses na pampatahan sa isang anak na gusto niyang patulugin. Did you know that God can bring calm in the midst of your storms?
Ikaw lang hindi ka nagtitiwala kay Lord kaya hindi ka napapakalma. Ano po yung sign pag hindi ka kalmado? Tense ka, worried ka. Imbis na mag-worship ka, nagwo-worry ka But right now, really, sabihin nyo, Pastor, ang dali mo lang sabihin, wala kayong bagyong kagaya ko Hindi po, iba-iba tayo ng bagyo. Kung pwede lang po mag-exchange gift, baka hindi nyo po gustuhin yung exchange gift natin ng bagyo. Lahat tayo may bagyong pinagdadaanan. Pero kahit gaano man po itsura ng bagyo na yan, gaano man yan katindi, gaano kanyan pinahihirapan, gusto ng Diyos maramdaman mo na may regalo siya sa iyo ngayong umaga na to. Ano yon? God will give you the gift of calmness. Gusto niya magpahinga ka sa Kanya. Amen? Amen po ba doon, mga kapatid? God wants you to rest. At ang tanong po nila, sino ba yung tao na to? Yan din po yung tanong na dapat tinatanong natin lagi. Kasi nawawala yung respeto natin sa Diyos minsan Along the way, kahit nag-church na po tayo, nakaupo na tayo ngayon, nakikita ko po talaga nakikinig kayo sa akin Pero minsan, kailangan tayong padaanin ni Lord ng bagyo para bumalik uli yung paggalang natin sa Kanya Kasi nasasanay na tayo. Nai-immune na yung puso natin. Alam ko, si Lord yan, susunod ako, susulpot ako. Pero iba yung pagkakakilala at pagsamba ng isang taong niligtas ng Diyos sa gitna ng bagyo. Makikita mo, iba talaga. Mapapatanong ka rin, Lord, sino ka ba talaga? Ba't ang buti-buti mo? Ba't ang bait mo? Binigyan kita ng maraming dahilan para hindi na ako mahalin. Pero none of those change your mind. You love me. You are there for me. You are my refuge. You are my strength. A very present help in times of troubles. If you believe He is the creator of the wind and the waves, then you can believe that all He has to do is say, hush to your storm. And you will find the same kind of calm that the disciples experienced. Hindi ka naman dumaan sa bagyo na yan kung hindi pinahintulutan ni Lord yan Alam ni Lord yan. So lumapit, tumawag, magtiwala ka sa ating Diyos. Amen? Philippians 4:7 says, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi malirip, hindi maunawaan ang magbabantay sa inyong puso't isip sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Alam niyo yung ginagawa po ng mga presidential guard? Meron tayong isang pastor, ang kanyang member ay bahagi po ng PSG ng Malacanang. Kaya hindi siya nakaka-attend sa sumabmit church. Bakit? Lagi po siyang nakasunod sa presidente. Ayon po sa talata, pag may Kristo ka raw, meron kang kapayapaan. At saan ka man magpunta, kaya pumunta ka sa lugar na may mabagyo, may sumusunod sa iyong kapayapaan. Hindi ka iniiwan, lagi kang pinapantayan. Picture this, mga kapatid. Sa mga panahong iniisip mo, nag-iisa ka, kasunod mo ang spirito ng kapayapaan na nagsasabing, hindi ka iiwanan ng Diyos, hindi ka rin niya papapayaan. Kasama natin si Lord lagi. You must be special para bantayan po ng kapayapaan ito na nagmumula sa ating Panginoon. Come on, let's give God a big clap offering. Paano ko ba ito tatapusin? Pang-anim, bilang pagtatapos, even perfect storms can bring perfect blessing. I have a declaration sa mga binabagyo ngayon. Pagkatapos ng bagyo na yan, susunod yung pagpapala ng Diyos sa buhay ninyo. Ang sabi ni Lord sa mga disipulo, let's go to the other side. Mark 4:36 says, that day when evening came, He said to His disciples, let's go over to the other side. Lord, ikaw kasi, yaya ka ng yaya Kung hindi mo kami niyaya, di sana kami binagyo Pero kapatid, ganun talaga All the great things in life that you ever dream of, they're always on the other side of what you fear. Lahat ng magaganda, lahat ng mga pinapangarap mo, laging nandun sa kabila At laging may dadaanan kang bagyo sa buhay. Ito po yung storm principle. All your dreams are on the other side of what you fear. Kaya ka hindi nakakaranas ng blessing kasi ang tingin mo sa bagyo, panira Pero hindi. Ang tingin ni Lord sa bagyo ay may dalang pagpapala para sa iyo. So that you can go to the other side. Remember that if Jesus is in your life, you will make it to the other side.
You will make it through your desired dreams, blessing, healing, favor, promotion, and breakthrough. Tama po ba sa kwento? Binagyo sila, pero nakatawid ba sila sa kabilang dako? Yes. Basta kasama mo si Lord, babagyuhin ka lang, pero makakatawid ka. Hindi ito yung bagyo na magpapalubog sa'yo. Basta kasama mo ang Panginoon, makakatawid ka sa kabilang dako. At lahat ng pinapangarap mo, lahat ng mga magandang bagay na matagal mong hinihiling, darating yung time, matitikman, matatamasa mo. Basta magpatuloy ka lang sa pagsunod sa ating Panginoon. You know, some people, they get stuck on the shore, or for some people, they get stuck on the storms of life. Jesus never intended for you and me to remain stuck in the storms of life. Puros problema na lang pinag-uusapan. No? I'm not saying that you don't talk about problems. My point is this. Quit talking about problem. Pag nabago mo yung pagtingin mo sa problema, always ask this question, Lord, bakit mo ko pinadaan dito? That's the difference maker. Kung may sakit ka ngayon, Lord, bakit? Sa dinami-dami na pwede makasakit, bakit ako pa? You ask the question, why? Why, Lord? Ano po ang purpose mo, Lord, sa buhay na ito? The storm is not your destination. Pakisabi mo sa katabi mo, the storm is not your destination. It is just a passage, a divine pathway leading you to the other side where His promise and purpose awaits. Hindi po gusto ni Lord na magpaikot-ikot ka sa ipo-ipo ng problema. Sabi ni Lord, anak, merong other side. Si Lord, pag nagyayaya ang Diyos, laging may destination eh. Laging may patutunguhan. Hindi ka niya hayaang tumambay sa sitwasyon mo. Amen? Tapos nga pong kamay dito yung may problema pong matindi. Sige nga lang po. Okay, wow. You know, that's not your destination. That's just a passage. Dadaanan mo lang yan. Amen ba? Amen? So, before I close, let me give you 4 blessings na dala ng bagyo. Number 1, storms are being used by God as His means of transportation. You know, napabilis ang kanilang pagtawid sa kabilang dako dahil po sa bagyo na to. Dahil sa hangin na to. Sometimes, iniisip mo, ang pangit ng dala ng storms, no? Pero looking back, kung ano meron ka ngayon at kung sino ka na ngayon, mapapangiti ka na lang at masasabi mo, ang galing mo, Lord. Ginamit mo yung pangit para dalhin ako sa maganda. Just like Joseph, na naginip siya, magiging mataas daw ang katungkulan niya, luyoko lahat eh. Pero kabaliktaran yung mga nangyari na sumunod. Pinagalitan siya ng kanyang mga kapatid, pinagbantaan siyang papatayin, pinagbintangan siya ng isang kasalanang hindi niya gusto. The very lies that Mrs. Potiphar made against Joseph ay ginamit ng Diyos para iangat si Joseph papalapit sa palasyo. Wow. Sabihin mo nga sa katabi mo, storms are God's transportation to promotion. Pag binabagyo ka ngayon, ibig sabihin nun, inilalakbay ka ng Diyos papalapit ng papalapit sa kanyang pangako at pagpapala sa kanyang buhay. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Number 2, storms are being used by God as His means of testing. He will build your faith and make it strong. Tinitest ka ni Lord. Alam mo, mga taong tinitest ni Lord, mga taong pinagkakatiwalaan ni Lord. Kaya pag wala kang test, hindi nagtitiwala ang Diyos sa'yo. Pero kung ikaw ay tinitest ng Diyos, ibig sabihin nun, ang laki ng tiwala ni Lord sa'yo sa dinami-dami na tao. Isa ka sa binibigyan ni Lord ng pagsubok. At ang pagsubok hindi pahirap ha. Ang pagsubok po ay may katumbas na promotion, may level na kasunod na antas na matatanggap pag nalagpasan mo yon. Kaya pag malaki yung pangarap mo, pag malaki ang prayer mo, malaki talaga ang pagsubok. Kasi malaki din yung blessing. Amen? Pag tinest ka ni Lord, ibig sabihin nun, nagtitiwala ang Diyos na kaya mo yan. Pakisabi nga sa katabi mo, kaya mo yan. Number 3, storms are being used by God as His means of testimony. Wala kang testimony kung wala kang testing. Just like Bishop Jonover Luklukan, ang ganda ng testimony niya. Sinong na-bless sa testimony ni Bishop Jonover? Kasi ang tindi naman kasi ng pinagdaanan niya, di ba? Kaya mo ba yon? Gusto mo yon? Alam mo na ngayon, di ba? Pag matinding pinagdadaanan mo, malaki ang pinaghahandaan ng Diyos para sa'yo.
Amen. From victim to victor, from depression to deliverance, from mess to message. Dahil kay Lord ngayon, ang kwento mo ay may kwenta dahil sa ginawa ni Kristo sa buhay mo. Lalagyan niya ng kwenta ang buhay mo eh. Pang-apat at panghuli, storms are being used by God as His means of thanksgiving. He will brand your life with praise and thanks. You know, marami akong kilalang mga Christian na mas matapat pa kesa sa akin. Mas matindi pa maglingkod kay Lord kesa sa akin. Magugulat po kayo, mas matindi pa yung pagsubok nila kesa sa akin. Binasa ko rin po yung Bible. Mas magagaling, mas mauhusay pa po itong mga nasa Bible. Pero matitindi rin po yung pagsubok na pinagdaanan nila. And yet, they remained true and faithful to the Lord. Isa lang pong ibig sabihin eh. Hindi nangangako ang Diyos ng isang buhay na walang bagyo eh. Ang pinapangako ng Panginoon, isang buhay na babantayan at poproteksyonan niya sa kabila ng mga bagyo na pagdadaanan mo. I'd like to end on this. Sinulat ko po ito. Every storm that enters your life is not a setback. Ikaw yung kausap ko ngayon, makinig ka. It's not a setback but a sign. It's a divine message that God is preparing to lift you to a higher level of favor, purpose, and promotion. So don't be discouraged when the wind blows and the sky darkens. Instead, welcome the storm with faith and joyful heart, knowing that God uses the storm to strengthen you, to stretch you, and position you for something far greater than before. Zion Christian Fellowship, Baliwag, rejoice. Your breakthrough is hidden in the storm. Tayo po'y tumayo para sa isang panalangin. Sa lahat nga po na may pinagdadaan ng bagyo, makitaas nga po ang kamay natin. As we close our eyes, sabihin mo nga, Lord, I worship you. I am amazed by you. You know, as you close your eyes, another fear came out from the disciples. But this kind of fear is not the fear that terrorized. Ito yung fear na kung tawagin po yung respect, reverence sa ating Diyos. Kailan ang huling araw na nirespeto at ginalang mo ang Diyos? Dahil sa ginawa niya kamangha-mangha sa iyong buhay. As we worship the Lord, atin pong itanghal na dakila ka, Panginoon. Ang pag-iibig mo sa buhay ko, ang kadakilaan mo sa buhay ko. At ang pangalan mo, every time na tumatawag ako, Lord, may kagalingan, may kalakasan, may biyaya akong natatamasa. Itaas mo yung kamay, and let me pray for you as we prepare to sing this response song para kay Lord. Lift up your hands to the Lord. Lord, please rebuke the storms of fear in my heart, the storms of fear in my mind. Lord, pakisaway po, Panginoon, ang pagkatakot at kabalisahan sa aking puso. Naririto po ako ngayon, Lord, kagaya ng mga disipulo. Bagamat natatakot, Panginoon, nagpapasalamat na kasama kita sa bangka ng buhay na ito. Kung hindi po dahil sa iyo, ano na lang po kaya ang nangyari sa buhay ko, Panginoon? Salamat po, Lord. Sino ba naman ako, Lord, para samahan niyo sa paglalakbay na to? And thank you, Lord, sa katotohanan na may pangarap ka sa akin. You want me to go to the other side. Thank you, Lord, dahil progressive po ang pagkilos niyo sa buhay ko, hindi stagnant. You don't want me to get stuck on the shore. You don't want me to get stuck on my problem. You want me to trust in you, Lord. Gusto mong nagtitiwala ako sa iyo, Lord? Kasi malaki po ang nagagawa ng mga taong nagtitiwala sa ating buhay ng Panginoon. Kapatid, sino ka man, ano man ang nararamdaman mo ngayon, habang nakataas ang iyong kamay, sabihin mo nga lang yung pangalang, Jesus, tulungan mo ako. Help me sa storms na pinagdadaanan ko. And the Bible said, anyone who called upon the name of Jesus will be saved. Ililigtas ng Diyos
ang mga taong tumatawag sa pangalan ni Jesus. Kapatid, hindi patapos ang Diyos sa buhay mo. Hahanguin ka ni Lord sa dagat ng kahirapan, ng kabalisahan. May Diyos na susulpot May Diyos na magpapakita. May Diyos na magsasabing hindi ka nag-iisa sa bagyo na ito. And anak, parang sinasabi ni Lord ngayong umaga na ito, anak, shh, tahan na, andito ako. So picture this, kapatid. Nihiyakap ka ni Lord. Siguro marami sa atin dito, wala nang ama, wala nang ina. Pero huwag ka mag-alala, meron kang ama sa langit na hindi ka iiwan, ipababayaan man. Ang sabi sa Bible, kalimutan man ako ng aking ina at anak, ng ama, pero hindi ako kayang kalimutan ng aking Diyos. Meron kang Diyos na handa kang ipagtanggol palagi. May Diyos na lagi kang gustong yakapin. If some of you here, meron kang absentee parents, absentee father, meron kang Diyos na hindi ka pababayaan. He is responsible. He loves you. This God is crazy for you. Karapat-dapat siyang pag-alayan ng buhay. Sino ho dito, handa mong isuko yung buhay mo kay Lord? Makikitaas lang po yung kanang kamay sa ating Panginoon. As if telling, Lord, ikaw na ang Diyos ko sa bagyo na to. Ikaw ang sumama sa akin. And Lord, thank you. Even the perfect storm, you can use it, Lord, to bring perfect blessings in my life, Lord. Thank you, Jesus. Lord, ikaw ang sinasaligan ko. Ikaw ang pinananampalatayahan ko. Ikaw na ang maging Panginoon ng buhay ko. Sabay-sabay tayo mga kapatid. Sabihin niyo to, Jesus, ikaw ang aking Diyos. Sa gitna ng unos, magtitiwala ako sa iyo. Amen. At amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat na iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwali, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, hinaig kamatayan, sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat na iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, hinaig kamatayan, sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang dakila
Tila ang pag-ibig mo, Jesus,